appreciate in your presence in your house, God. Cause I say, I just love, I love the house of the Lord. I just love, I love the house of the Lord. I just love, I love
Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see, and when your eyes are on this child, your grace abounds to me.
that they need, Lord. That, Lord, more than hopes, more than dreams, Lord God, more than our wants, Lord God, Ikaw yung isip namin, Lord, before that. Just to know that every promise, Lord God, you have, Lord, it's yours. As we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. As we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. As we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry,
the love, Lord. Thank you for the favor, Lord. We love you so much, God. And we give you all the glory on our praise. In Jesus' name, amen. So, yan. Thank you, Lord. And Father, we thank you for listening to our petitions. You said in your word, God, present our petitions and enter the throne of grace with confidence. Thank you for that. In Jesus' name. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. May nakinig. Nung nag-pray kayo, sabi sa katabi mo, may nakinig sa atin. At sana po yun yung ating mindset every time we pray, na hindi tayo nagpe-pray sa hangin, meron sa ating nakikinig. At merong tutugon, no? Someone is listening, someone is hearing out our prayers, and someone will respond, no? That someone is God, no? Someone who is able, someone who is powerful, someone who holds in His hands, no, everything. And everything came out of His hand, no, out of His power. Okay? So, sa ngayon naman, tayo ay magta-transition at dadako sa communion. Yeah, kasi tayo po ay first Sunday. So, every first Sunday, we hold our communion or the Lord's Supper. Okay? So, sige, pag-pray po natin yung mga gagamitin natin na elements or sangkap para po sa ating pakikibahagi sa banal na hapunan ng Panginoon. So, let's pray. Manaming mapagmahal, faithful Father, the Lord of the harvest. Lord, harvest of people and harvest, Lord, of produce na aming pagsasaluhan. We ask and we present to you these elements, Lord. The fruit of the soil, Lord, which we will partake to commemorate the Lord's suffering, to commemorate the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Kaya hiningi po namin, bless and sanctify, Lord, the bread which we will partake, symbolizing your body, and the fruit of the vine that we will drink, symbolizing your blood. Lord, magpadaloy ka po dito, Lord, kapangyarihan, yan ang aming panalangin. Padaloy ka po rito ng kamalayan, awareness, Lord. At higit sa lahat, magpadaloy ka po dito, Lord, ng pakikiisa, nawa. Kapag ginagawa namin ito, we remember and we participate, Lord God, in your passion, in your death, and of course, your victory on the cross. In Jesus' name, amen. Amen. Sige, makakuha po tayo doon ng tinapay at ng juice. Sabay-sabay po natin kakainin yan later at sabay-sabay natin iinumin. So, munting paalala lang, baka nagtataka kayo, bakit once a month lang natin ginagawa yan? Kasi ang ating paniwala, yan po ay ordinance o utos sinusunod mula sa Panginoon. And we do that to obey Jesus and to remember His passion, death, and resurrection. And in Church So Blessed, we follow two ordinances, communion and water baptism. Dito sa Church So Blessed po, we practice open communion. Now, we practice open communion. Everyone is welcome to participate and join. Kahit hindi po kabahagi ng Church So Blessed Taytay. Maging mga bata, pwede po. Gabayan nyo lang yung mga bata. Okay? Gabayan nyo lang yung mga bata. At pwede na silang kumain at pwede na silang uminom ng juice. Paliwanag nyo na lang po na hindi na yung tinapay na ginupit o hiniwa at hindi na yan juice na pinagsalin-salin sa maliliit na cup. Kundi yan na po ay katawan at dugo ni Jesus na ginagawa natin dahil sinabi niya, gawin nyo ito bilang pag-alaala sa atin. Sa atin naman po ng mga adult, no? Mga nakakaintindi na at nakakaunawa, nawa po gawin natin yan ng may malinis na puso at marapat na pagsalo. May we come before the Lord's table, worthy to participate, worthy to partake of the bread and of the cup. Yung tinapay at yung sarot ng kanyang
dugo. Okay? Kaya kung meron man sa atin na bagay na hindi makakapigil sa atin, no? Na makakapigil, if there is anything that will prevent us from partaking of the Lord's Supper, lapit natin ngayon sa Panginoon ng may kapakumbabaan. Let's come before the Lord with humility. With humility and a contrite heart. Sabi sa Bible, the Lord is closer, no? Doon sa mga broken in spirit at mga contrite of hearts. Yan. Paayos tayo sa Panginoon. Palinis tayo sa Panginoon. Even sa inyo, sa tahanan, no? Doon sa mga team replay, I invite you, prepare kayo ng juice, saka ng tinapay, ng bread. Maliit na hiwa lang naman. No? Enjoy us. So let's pray. Father, we come before you. Again, thank you for hearing out, Lord, for receiving our petitions. Lord, yung desire ng church ninyo sa Taytay, yung desire po namin para sa aming bayan. Ngayon naman, lumalapit kami sa inyo para gawin nyo kaming karapat-dapat na makisalo sa banal na hapunan. Kung paano, Lord, God, si Jesus, He welcomes everyone as He shared the parable of the king who invited people in His banquet. We know we are invited to the table. Pero gawin niyo po kami karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. Make us worthy, Lord, to sit at the table and partake of your body and blood. Lord, to partake of the bread, Lord, and the cup, Lord God. Kaya if there's anything that will prevent us from participating worthily, karapat-dapat, with faith, Lord God, and mindfully, hiningi po namin sa pangalan ni Jesus, linisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa anumang pagkukulang, Lord God. Pagkukulang. Tawarin niyo po kami sa anumang offense against you, Lord God. Linisin niyo po kami ng inyong banal dugo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sige, tayo po tayo lahat as we partake of the Lord's Supper. Tayo po tayo lahat. Sige, for I pass on to you. Sabi ni Pablo, as he commemorates the Lord's Supper, sabi niya, right now, I pass on to you what was passed on to me on the night the Lord was to be betrayed. He took the bread, broke it, gave it to His disciples, saying, take this and eat. Kainin niyo ito lahat. Ito ang aking katawan ay bibigay at ihahandog para sa inyo. Take and eat my body, which will be given for you. Do this in remembrance of me. And Jesus, we thank you. Thank you for giving yourself as the Lamb without blemish. Salamat din po, Lord God, for inviting us to your table. Thank you, Lord God, for entrusting to us, Lord God, this supper, Lord, this commemoration of your passion and death. Kaya as we partake of this bread, may we be reminded of the victory of the cross. May we be reminded, Lord God, na kami po ay bayad na, Lord, sa anumang pagkukulang. Kami po ay binuo na sa pamamagitan ng inyong sufferings, Lord, and sa pamamagitan ng inyong death, we are victorious. Lord God, spirit, soul, and body, we are made whole because your body was broken. Kaya po, as we partake of the bread, God, may that truth sink in. Lord, manood po sa aming kamalayan, sa aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sige, let's partake of the bread. In Jesus, we declare, in Jesus' name, we receive healing. Healing, Lord, for any sickness in our midst. Anumang karamdaman sa katawan, sa damdamin, sa isip. Pangalan ni Jesus, hingi po namin kagalingan. Healing flow right now. Lord God, we lift to you, Lord, our brothers and sisters who are sick. Hindi po nakapagsimba ngayon. Dahil may karamdaman, haplusin niyo po sila ngayon. As we partake of this bread, we know, Lord, that by your stripes, they are healed. Lord God. Kaya ngayon po, we claim healing from flu, pangtaso po, ubo, sipon, Lord God, lagnat, Lord God, pananakit na katawan, any imbalance po sa katawan, Lord God, imbalance po sa dugo,
Panginoon, mataas na uric acid, mataas na blood sugar. We claim supernatural healing in Jesus' name. And we also claim discipline. Because as you make us whole again, mag-cooperate po kami para manatili po kami buo, Lord, sa aming kalusugan. Yan pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. The same way, after supper, Jesus took the cup. Again, after giving thanks, gave it to His disciples and said, "Take and drink, all of you. This is my blood, which will be poured out for you for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me." And again, Lord, ginugunita po namin na kami napatawad na. Kami tinubos na. We were forgiven. We were redeemed. We were paid for by your blood as we drink of this cup. Manood po sa aming kamalayan, sa aming awareness, Lord God, that we walk in righteousness to maintain that righteousness in our lives. Yun po ang aming panalangin, God. That we can resist the devil because we are submitted to you, Jesus. Yun po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige, let's partake of the cup. Lord, we thank you for instituting your supper. Lord God, we thank you that by your body and blood, which was given for us, we are made whole, we are paid for, and we can live in victory, Lord God. We can be restored to our original image and likeness, yung pong wamis po ninyo. Kaya sa aming pagpapatuloy, bayaan niyo po, Panginoon, na hubugin niyo pa po kami, continue to conform us to the image and likeness of our Lord Jesus Christ. We invite you, Holy Spirit. Ang aming prayer, in Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, ipasa natin yung cup. Okay. So, good morning. Pakibati mo yung katabi mo. Good morning. Pakibati mo nga siya. Happy second semester of 2025. Alam niyo ba yun? Nasa kalahati. Lagpas kalahati na tayo ng taon. Yay! Palakpakan natin ng Panginoon. Ang bilis, ano? Maya-maya na lamang po. May sumisilip na dyan. Ano? Sumisilip na dyan. Bakit? Magpapatugtog na ng Christmas carol. Ganun lang kabilis. At maganda. Nagsimula tayo, pinasok natin ang second half of the year in prayer and fasting. Sino rito nakibahagi sa prayer and fasting? Taas ang kamay. Sino rito nakabuo ng 5 araw? 5 umaga, no? 5 umaga. Balikan nyo na lang para mabuo nyo. No? Maging kayo sa tahanan ng Team Replay. No? Nagbiro nga ako, pwede na kayo mag-wish. Ano? Hindi naman po wish eh. Pwede tayo lumapit sa Diyos at humingi ano naman ang pangangailangan natin. Pero ito nga ang isang natutunan, ito po yung tinuturo ng mga mighty men and women of God. Kung meron kayong matinding laban, no? Yung atin pong nilalapit sa Diyos, samahan natin ang pag-aayuno, no? Pagsasakripisyo po. Yan, sakripisyo kasi yung pag-aayuno because we will skip something that is pleasurable, particularly physical pleasurable. Di ba pleasurable yung kumain? Di ba? Yung Pilipino pa naman, ilang beses kumain sa isang araw? 6. Yung sa nakakaluwag-luwag po, no, 6. Pero pag medyo, just lang, 5. Oh, grabe, dami pa rin, ano? Alam niyo, isang bagay yan na napuna nung kaibigan ng bayaw ng sister kong haba, no, American, sabi niya, you Filipinos, you love eating. Sa kanila rin kasi sandwich lang, okay na sila, pizza lang. Tayo daw may kanin, tapos maraming ulam. Tapos doon may dessert pa. Tapos yung dessert, ang bibigat pa, biko, kakanin. Tapos maya-maya, magkakape pa. Ayun pa matindi, na pagkatapos kumain, magkakape pa. Tapos pag nagkape, may cake pa, dessert. Matindi na talaga, we love eating. Kaya pagka nag-ayuno po tayo, talagang malaking po yan, malaking hakbang, malaking hamon sa atin. Sana po sinamahan natin ng pananalangin yung ating pag-aayuno. Okay? So, anong ginawa natin doon? Ginawa natin yun para paypayan ng Diyos. Sabi mo, paypayan.
Sabi kasi no, we ask the Lord, ang temang binigay po sa atin sa Church of Blessed Taytay as we enter the second half of 2025. Lord, please fan into flame, no, the gift you have given us in Church of Blessed Taytay. Fan into flame the gift you have given us in our family. Hindi lang po sa church, kundi sa inyong pamilya. No, even in your family. And I believe na the Lord responded. No, sa akin po, the Lord gave something, an assurance. Hindi ko lang po alam sa inyo. Kaya from day 1 up to day 5, kahapon, sinasabi ko, mag-present kayo ng petition nyo. Mag-present kayo ng sarili nyo, bukod dito sa prayer points natin. Ito kasi corporate, bilang church family, ano yung ipe-present nyo para sa sarili nyo at para sa pamilya nyo. No, kasi sa akin po, may binigay na si Lord, Biyernes pa lang. At alam ko, may ibibigay pa siya. No? May ibibigay pa siya. Isa sa pinanalangin ko po, Lord, give us an assurance na meron kayong hinahandang lugar. Uy, sumagot si Lord. No? May binigay siyang assurance. And Lord, tulungan niyo po kami na mag-multiply. No? To fill the earth. Simula po sa loob ng church. Punuin po namin. Di ba? Sabi niya kasi, go and multiply, fill the earth. Dito tayo magsimula. Go and fill these chairs. Yon. Sana po, yun din ang sigaw ng inyong puso. No? Okay? So, sumagot ang Panginoon. Sumagot. At alam niyo ba kahapon? Kasi kahapon ang natin evangelism. Sumagot si Lord kasi papunta ako sa meeting sa QC, sa Back to the Bible. I was able to minister sa driver ng InDrive. Ano niya, pastor, galing dito, churches may tanong, pastor po kayo, sige, may tanong po ako. So, yan, na personal na question. And then I was able to minister to the PNVS driver and pray for that driver. Ang bilis, no? Ang bilis. Wala pang isang oras yun. Sabi ko, thank you, Lord. You listen. Thank you, Lord, you respond. Kaya, yun po yung nire-release kong pangako sa inyo ng Panginoon, yun ang in-impart ko po sa inyo, na ano man ang inilapit nyo, the Lord will respond. At in the coming days, you will experience the answer to that petition. Sabihin niyo, I receive, Pastor, in Jesus' name. Kaya encourage po dito na mag-praise report Kasi para po, ulitin ni Lord sa inyo. Okay? So pag may nagpapatotoo dito, anin natin, Lord, ulitin niyo naman sa akin yun. Gusto ko po yun para sa akin, sa aking pamilya. Okay? So, hiningi natin sa Panginoon, hiningi natin kay Lord, fan into flame, the gift. Sabi mo, fan into flame. So ngayon, ano gagawin natin? Pinaypayan ng Panginoon, nag-apoy na, nagliyab na. Dito tayo ngayon. The challenge for us now as we enter the second half of 2025, another 6 months, na mabilis, nalilipas. Napansin niyo po ba, ang bilis na ng oras? Ang bilis na ng araw? Diba? Naalala ko kapag sabi natin, alas 8 yan ng gabi. Bilis na no? Ang bilis. Kaya kailangan po, double time tayo kung ano man ang pinagagawa ni Lord sa atin personally, kung ano man po ang pinagagawa sa atin ni Lord corporately as a church, bilisan natin. Sabi sa katabi mo, bilisan na natin. Ayaw niyong bilisan, mukhang napapagod kayo, kaya ayaw niyong bilisan, Sige, ulitin natin ngayon, bilisan na natin. Ayan, bilisan natin. Salamat po sa mga sumagot. Mukhang hindi pa kayo nag-aalmusal. So guard and stir up the gifts of God. Alam niyo po ba na may inilagay na sa atin ng Panginoon nung pa po unang tumanggap tayo sa Kanya. Okay? At yun ang titignan natin. Paano natin iingatan? Paano natin siya i-stir up? O paano natin siya pag-aalabin pa? 2 Timothy chapter 1. Ito po yung ating, this is our theme verse for the prayer and fasting, the 5 days prayer and fasting mid-year. Sabi dito, 2 Timothy chapter 1, verse 6 to 7, sabi dito, for this same reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you, through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power. Sa iba kasi, but of power, but spirit of power, of love, and self-discipline. Power, love, and self-discipline. So let's pray.
Heavenly Father, we ask in your name, Father, we thank you for giving us gifts, divine gifts, to accomplish your purpose. And in the name of Jesus, the one who restored us so that we, again, yung mga gifts na yun ay lumutang sa aming buhay. Muli pong magamit. And in the name of the Holy Spirit, the one who will make those gifts ablaze para maging kapaki-pakinabang. We ask, Brian God, Father, Son, Holy Spirit, we ask for your unction ngayong umaga na ito. We ask for your unction to function, and move in these giftings. Huwag pong sayangin, nang sa ganon, hindi ito mamatay at hindi ito mawala. Yan pong aming panalangin. Encourage us to go for the harvest using our giftings in you. Yan pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So yan po sana ang ating desire, yun sana ang ating magiging longing, yun ang sana ang ating kauahawan, yun po yung sana ang ating ikaka-excite sa susunod na 6 na buwan. Ano po yun? To go for the harvest using, applying, practicing the gifts of the Lord. No? Sino rito? Tingin mo gifted ka, taas ang kamay. Konti lang, yung iba, hindi pa. Tingin nyo, hindi kayo gifted. Ito, sabi mo sa katabi mo na hindi nagtaas ang kamay, gifted ka! Sige, minsan po, no? Total, mga bagong batches nyo nandito dito, sige, magkaroon tayo ng spiritual gift inventory. Sa lahat. Kasi pwedeng nagbago yung ating spiritual giftings. Pwedeng nagbago, pwedeng tumindi, no? Para po magsingkin sa ating gifted pala, ako tama pala si pastor, no? Sige, we'll schedule one time na spiritual giftings, no? After the service. Pero mga gifted po tayo. Simula nung tinanggap natin simula nung nilikha po tayo, nasa sinapupunan na tayo, alam ng Diyos ang ating assignment, meron na siyang mga ginawang mga bagay para po magawa natin yung ating mga assignments. Okay? So, sige, before we dive deeply, let's understand the context nitong binasa natin. Itong context na ito, yung 1 Timothy, Paul was encouraging his disciple, yung kanyang pastor in training na si Timothy. Yan, pinaliwanag niya, ito yung function, ito yung gifting. And then, to start the second letter sa kanyang apprentice, binati niya, pinuri niya, no? Yung kanyang faithfulness. At sinabi niya, napansin ko yung iyong faithfulness, galing yan sa iyong nanay, naggaling din sa iyong lola. No, galing kay Lois na ipinasa kay Eunice. Yan, sabi niya, galing yan dyan. Okay? So dito makikita natin, kung babasahin niyo po yung buong chapter 2, buong chapter 1, you will feel the joy of Paul as the mentor of Timothy. Yan po yung joy namin, pagka meron kaming dinidisciple, nakikita namin na ina-apply yung aming sinishare, binabahagi. Hindi tinuturo, sinishare. No, as much as possible, I would like to use the word share, not just teach. Kasi pag teach, one way. Pag sharing, dialogue. So dito, Paul expressed his joy over Timothy. Nakita ko Nakita ko yung iyong faithfulness, no, sa iyong calling. Pero may ginawa pa si Paul. Ano pa yung ginawa ni Paul kay Timothy? He made a call to renew. No, to renew. Yung kalakasan ng loob ni Timothy. Kasi pinanghihinaan na ng loob. Nakita niya kasi daming sakit ng ulo doon sa kanyang congregation. No, pwede ganun. Kasi daming challenges. False teaching. Okay, mga members na pass away. Napasaway, hindi namatay. Hindi namatay, pastor. Pasaway. Pasaway. Yan. Okay, plus yung atake pa ng demonyo. May atake pa yan. Personally. Yan. So, in-encourage siya, sige, maging malakas ang loob mo. Maging malakas ang loob mo at maging tapat ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. And he took note, na yung kalakasan ng loob mo at yung pananampalataya mo, pinasa sa iyan, kaya dinagdagan ng Panginoon. Galing yan sa iyong nanay, nagaling sa iyong lola. At nabibless ako, sa henerasyon mo. Sa henerasyon mo. Dito makikita natin that spiritual traits can be passed on. Can be handed down from one generation to another.
Yan, kami po, kinikwento ko kanina doon sa Oak Meeting, nakita namin kung katapat magsimba yung nanay namin at prayerful. Naniniwala po ako kung ano kaming limang magkakapatid. So wherever we are now and who we are now, no, it has something to do with the prayers of our mother. Araw-araw siya nagsisimba. May dahilan yun, kaya siya nagsisimba kasi darating po yung maniningil ng bahay. Yun ang una, iniiwasan niya. Pero isang punto doon, sinabi niya, pinapag-pray niya kami na maging maayos ang aming buhay. Praise God naman po, modesty aside, maayos naman po yung buhay na aming magkakapatid. Isang beautician na byuda, napagtapos niya yung kanyang mga anak, na by the grace of the Lord. At alam ko, kayang gawin ng Panginoon sa atin lahat yun. No, yun po'y naipasa, yung pagsisimba. Yun po'y naipasa, pagpe-pray. Yun po'y naipasa, no, yung mga values, naipapasa kasi yan. Kaya dito pag-isipan natin, ano yung naipapasa ko sa aking anak? No? Na-obserbahan ko ni Pastor yan, oops, baka ganun sa bahay Okay? Kaya dito napansin ni Paul yan. And then may pinaalala siya ngayon kay Timothy. O yan, meron ka lang pasimula, paypayan mo yan para lalong maglagab lang. No, at yan yung ating dinaanan for the past 5 days. No, gumigising tayo ng alas 6, and then nananalangin tayo ng tanghali, nananalangin tayo ng tanghali, hapon, gabi. Ako po alas 6, inuulit ko yung pagpipray ko ng yung 40s. Inuulit ko po siya mga alas 6 o alas 7 ng gabi. Bago ko po gawin yung aking mga requirements, bago ako magbasa, bago magsulat. Yan. At ito yung ating tinalakay, pananampalataya. We ask the Lord, fan into flame the fire of faith sa aming church at sa church family. And Lord, fan into flame the fire of love. Kung nalalamig na o andap-andap. And Lord, fan into flame ng aming kamalayan sa inyong presensya, sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. And fan into flame ng aming pagtugon, yung aming actions na tumugon ng maayos, kumilos, Lord, na ikalulugod nyo. And then, nung ika-4 na araw, Lord, fan into flame yung pagbabago na ginagawa niyo sa buhay namin, yung patuloy na pagbabago. Paypayan niyo pa po yung aming pagtugon para mabago niyo kami. Metanoia or metamorphosis, galing po yan dyan. Repentance, pagtalikod. Na Lord, patuloy kaming tatalikod sa paggawa ng kasalanan. Hindi 360, 180 degrees. Kasi pag 360, nahilo lang tayo, no? Kaya magugulat tayo pag meron pong paulit-ulit na nagkakasala. Bakit parang palubha ng palubha? Diba? Kasi sino rito nakapaglaro na yung iikot ka muna, tapos may pipitikin kang kalamansi. Diba? Mas maraming ikot, mas hilo, diba? Kaya ganon. Sabihin mo, gaya pala. Diba? Kaya pansinin niyo po, pag kami hindi nagbabago na tao, parang palubha ang ginagawa niya. Parang pamanhid ng puso niya sa paggawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi hilong-hilo na siya sa kaka-360. Magsisisi, babalik ulit, magsisisi, babalik ulit, magsisisi, babalik. Kaya hilong-hilo na. Hindi na niya mapitik yung target ng Diyos sa buhay niya. And we ask the Lord, paypayan niyo po yung aming consistency sa pagtalikod sa kasalanan at sa pagbabagong ginagawa niyo sa ating buhay. And lastly, kahapon, Lord, pagsamasamahin niyo po yung apoy na yon at pag-alapin niyo po yung apoy ng pagbabahagi ng mabuting balita. Join those flames, Lord, so that we will go out and share the good news. Diba? Evangelism is about advancing the kingdom of the Lord, sharing the good news. The good news about salvation. Diba? Jesus came, He died, He suffered, and He rose again. And He will come back balang araw. He redeemed us. Yan. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Now, reminding us na may mga flame pala, na may sinimulan pala ang Diyos sa buhay natin, may call. Sabi mo, may call. So we need, ito yung call ni Paul. Magka-rhyme, call ni Paul. Di ba? This was the call of Paul to his mentee, Timothy. There was a call to renewal or going back, remembering. Okay, remembering what God has done. And
what? Fanning it into flame. So tayo mga niligtas, tayo mga tinubos, tayo mga pinagkatiwalaan ni Jesus, tayo pinagkatiwalaan niya ng kanyang banal na espiritu. We need to use our God-given abilities for God's purpose or purposes kung marami. Okay? We must be intentional. Sabi mo, intentional in fanning into flame what God gave to us. Kailangan intentional po na paypayan natin. Kailangan intentional na in-nurture natin, i-cultivate natin, no? Yung binigay sa atin ng Diyos. Yan. Nasubukan niyo na po bang regaluhan kayo ng halaman? Sino rito nasubukan regalo ng halaman? Pasalubong, gano'n. Nakakatawa po, early this year, may nagregalo po ulit sa amin ng halaman. Yung parang pine tree eh. Pinagpipray ko po na mabuhay ko siya. Kasi po, binigyan na kami dati ng hipag ko ng ate din eh. Pero sarap ang bango nun sa bahay eh. Ngayon ang prayer ko, lumaban ka. Nililihans ko pa na umaga, lumaban ka. Ayan, malamig na, mabuhay ka. Lumago ka. Paano ko nurture? Ilalabas para maarawan. Ngayon maulan, pinapaambunan ko. Iba yung dilig ng ambon eh. Kasi tatabi ko na, baka malunod. So, ganun. At ganun din, it is the same way with our God-given abilities. We need to nurture, we need to cultivate it. We need to fan into flame whatever the Lord has started. No? So how can we guard and stir up God's gift in us? Paano kaya? Yun ang silipin natin. Kasi yun yung pinag-pray natin for 5 days. Yung 5 yun. Di ba? Faith, love, awareness, and action. Metanoia, or transformation, and evangelism. Ngayon, ang gagawin natin, kung may sinindihan na si Lord, or may tinanggal yun. Sino subukan kumain na ng barbecue? Bumili ng, yung ang daming nag-iihaw sa Pilipinas. Napansin po ng mga foreigner yan, wherever you look, there's someone selling barbecue. No? Basta pwedeng ihawin daw, ibebenta yan. Sa bituka, paa, dugo. Yung may mga tawag pa yan, Betamax, Adidas. Yan, hindi ko alam po ano pa yung tawag sa iba. Basta yun ang Betamax saka Adidas eh. Okay? So, pati bituka. Di ba pag hindi pinaypayan yun, yung tingas ng uling natatabunan siya ng abo. At pag hindi pinaypayan yun, namamatay yung dingas. So, I believe the Lord kindled the fire, the flame in our hearts. Pinaypayan niya yung alikabok, pinaypayan niya yung abo. Kaya it's our duty or our end sa ating bola na ngayon. Nasa atin na yung pagkilos at pagtugod kung paano siya ingatan at patuloy pa siyang i-stir up. Okay? So tatlo yung pwede natin gawin base doon sa ating nabasa. First thing that we should do, is to remember. Sabi mo, remember. Alamin na, tandaan natin. Sa sandali ng ating panghihina or nadi-discourage tayo. So si Timothy, kaya sinulatan siya ni Paul, it seemed, nadi-discern niya, baka pinanghihina na ng loob itong aking disciple. Kasi kukulit ng mga niya. Tapos, marami pang false teachers. May mga opposition pa from the authorities. So, pinaalala niya, ito may tinanggap ka na, kaya huwag kang panghinaan ng loob. So, tayo rin, maganda yung paalala natin, we have received God-given talents or giftings and abilities. Meron kong binigay na sa atin. Sabi mo, may binigay na sa atin. And I would like to emphasize, may binigay na si Lord sa inyo, individually, may binigay na si Lord sa atin as a church, corporately. Okay? Yesterday, we had a meeting, pastor's meeting yan, pinagsama na yung Central and East under Pastor Hiram and Pastor Mavic. Si Pastor Mavic po yung ating overseer ngayon. Kaya when you pray, sama niyo po siya sa prayer, siya po ngayon yung overseer natin sa East, Church of Blessed East, and Quezon. And yesterday, Pastor Hiram reminded us, he shared to us, something, kasi may inatinan siyang conference sa Cuneta Astrodome.
And doon, niremind niya kasi may mga pastor doon na lumapit. And then sabi niya, "Dear pastors, please remember our mantle in Church So Blessed. At the body of Christ, ito, modesty aside, hindi sa pagyayabang, pero they recognize us, what we carry," sabi niya gano'n. Even though maliit lang yung ating church, sabi niya, they recognize Church So Blessed as moving in the river of revival. Sabi niya gano'n. Ito pa, particularly moving in the river of healing. Healing. Di ba? And moving in the river of deliverance. Moving in the river of signs and wonders and miracles. So we carry something unique that the body of Christ recognize and the body of Christ need. Kasi gusto nila mag-participate si Pastor Hiram din sa malakihang gawain. So he encourage us pastors, pag may pagkakataon kayo to participate in the larger activity of the body of Christ, sumama kayo. At yun po yung ginagawa natin sa Church So Blessed Taytay. Okay, last Sunday, I was invited, I was given the privilege of our good friend, Pastor Ronald Molmisa, to minister doon sa kanyang community. Alam nyo, na-encourage kami ni Ate Len. Yun yung maganda eh. No? As you bless others, ikaw din mabibless ka. Imposible hindi ka mabless. So we were encouraged, we were blessed by the ministry, Generation 316. 20th anniversary nila. Sabi ko, 4 na taon lang pala tandaan namin sa inyo. Oo. Sabi niya, sige pas, ano mo kasi, family, revival into families. So yun. So makikita niyo po, revival, families. Tayo, yun ang assignment. Yung tingin, sa akin po, as your shepherd, under shepherd here, I think that is our calling, revival, but revival of families and community. Ganun pa din. And in revival, may healing, may deliverance, may miracles, supernatural miracles, no? So yun, pinaalala ni Pastor Hiram. And then may binigay siyang tanong, o binigay siyang statement na talagang na-stir up ako. Sabi niya, sa church ba natin, may nangyayari pa bang healing? Sabi niya gano'n. Dear pastors, please, recall or be aware, meron pa bang nangyayari healing? Is healing happening in the church ninyo? Okay? Are there miracles in your church? Sabi niya gano'n. Meron pa bang nadideliverance? Yan, may pinapalaya. No? Kaya yun po yung ating tutumbukin sa susunod na 6 na buwan ng taon na ito. Kasi we will go for the harvest eh. No? We will go for healing. We will go for miracle signs and wonders. Siyempre, we will go to meet their needs. Kasama yon. Pero kasama po sa pag-meet ng needs ng community ay miracles, healing, signs and wonders. Nung nagkasakit pala ako, may nag-share sa atin, pinag-pray niya yung misis niya dahil masakit daw ang tiyan. Sabi, ay, salamat Lord, may nangyayari palang healing sa pamilya. Thank you Lord. And ang prayer ko po, magpatuloy pa yun. Kaya mga kapatid, I'm encouraging everyone, pray for each other. Meron may sakit, syempre pag kailangan pumunta, pag kailangan pumunta sa doktor, pumunta sa doktor. Pero ipag-pray muna bago pumunta sa doktor o pagpunta sa doktor, ipag-pray. Naalala niyo nung nagkasakit si Pastor, nag-prayer request na ako. Pag-pray niyo naman na good ang result ko kasi pinablood test ako for dengue. Si Pastor nagpapanik nung lumabas yung, pati si Ate rin nagpanik, nung lumabas yung result, ay may dengue ka. Ha? Nalungkot agad ako, wow. Alam niyo kung ba't ako nalungkot? Wow, mukhang mararanasan ko na magbakasyon sa ospital. Hindi pa po si Pastor nako-confine kahit kailan. And I rebuke in Jesus' name na hindi ko mararanasan ma-confine po sa ospital. Okay. Although naranasan ko na pong maturukan dito ng dextrose nung in-injection nung kami na allergy. Pero I rebuke na ako'y titiras mapapa-hospital. So nag-positive. Yung pala yung positive, may na-trace sa dugo ko na previous dengue daw. Pwede pala yun, nakagat ka ng lamok, may dengue, pero malakas yung katawan mo, na-overcome niya yung dengue virus. Pero may traces ng dengue virus. Pero presently, wala akong dengue. And I acknowledge that to prayers. Kaya salamat po sa mga nag-pray sa akin. Palakpakan natin yung mga nag-pray, at palakpakan natin yung mga nag-pray sa may sakit. So, ba't ko kinikwento yun? Kasi we were given God-given gifts. Binigyan tayo. We receive. Tumanggap na tayo eh. Gamitin natin. Gamitin natin.
No? Dito pinaalala ni Paul. Paul reminded Timothy, ayaw na. Now for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you. Yan, ni-remind nyo, nasa iyo yan eh. Hindi yung nasa mesa, kukunin mo pa lang. Nasa iyo na. Kailan binigay? Through the laying on of my hands. Binigay siya nung ipinag-pray siya ni Paul. Kasi bago pa po ipahayuhin, before we commission God's ministers, pinagpipray po yan. Kami mga pastor, inoordinahan po. Kami mga pastor, pinagpipray po muna. No, gaya ko po, 2006, before our first Sunday service in CSB Masinag, I was prayed for by the congregation. And by faith, tandaan po natin na pag kayo po pinagpipray dito, may nangyayari. Sabi mo, may nangyayari. God is doing something. Now, God is pouring out something. Kailangan lang natin ng pananampalataya. At napag-aralan natin yan last Tuesday, day 1 of our prayer and fasting. Diba, faith is being able to see something that is not physically there. Diba? Faith is what? Hoping for something na mangyayari. At the belief na nandito na yan, nangyari na. Yan. So dito, we remember, Paul reminded Timothy, and maybe God is reminding us today that we have received divine enablement. May kakayahan na binigay sa atin ng Diyos. Nung tinanggap natin yung mandato of National Revival, I believe, God gave Church So Blessed International the enablement to do what is needed for national revival. Itong gagamitin nyo, may healing, miracle, signs and wonders, deliverance. Although deliverance, nauna na. Okay? So I also believe dito, nung ang ginanon ni Lord yung direction natin sa Taytay, sige, revival pa rin kayo, nag-branch out. Revival of families and community. I believe, we are enabled by the Lord. We are given enablement, we were empowered by the Lord. Because work niya yun eh. Work niya yun. Kay Timothy, makikita natin sa chapter 1 nagsimula. Ayun, chapter 1 verse 4 to 14. Ang sinabi ni Paul, do not neglect your gifts, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. So, nilayhan siya bago siya pinakawalan. And that is very important po, the enablement of the Lord. Napakahalaga po yan, yung pagbibigay, pagre-release ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin, yung mga divine gifts niya sa atin, Because it gives power to witness for God, and it also enable us to overcome fear and weakness. So, binibigyan tayo ng kapangyarihan po na magpatotoo, magpakita ng mga gawa ng Panginoon. At kung tayo ay nadi-discourage, halimbawa, konti lang, bakit ganito lang, o bakit may ganon. Binibigyan tayo ng kakayahan po na ma-overcome yun. Discouragement, frustration. Yung panghihina. Nakakaramdam po tayo niyan. Pero maganda nito, because of God's empowerment, through the gifts He has given us, we can overcome. Sabi mo, I can overcome. Yan. So we need we need enablement to do the works God is giving us. Kailangan po natin yon. Kaya binigay na niya. Nandiyan na. At ngayon, God is reminding us, may inilagay na si Lord sa atin. As a church, may inilagay na si Lord sa atin individually, in our family. May inilagay na si Lord sa ating pamilya, gaya po ni Timothy. Okay? Pero magtitignan na, if we will just look back way beyond, way before, in the beginning. Doon pa lang kasi, God enabled His creation. Ito, pinaliwanag ko na ito eh. Nilikha pa lang tayo, may ginawa na Diyos sa atin, nakamangha-mangha. So, gumawa siya ng, alam mo, pinorm niya, naging tao, lalaki. Okay? So, Genesis chapter 1, balikan natin lagi ito. Sabi diyan, kasi ang lagi lang natin naaalala yung Genesis chapter 3 eh. Diba? Yung nagkasala. Pero, medyo atras pa tayo para makita natin yung kabutihan ng Diyos. Dito makikita natin, God created man in His own image. Kasi sabi niya, gawin natin ng tao sa ating wangis. And in the image of God, He created them, male and female, He created them, may emphasis pa.
Pero ito yung magandang part dito eh. Nung nalikha, hindi niya iniwanan. Anong ginawa niya? Verse 27. Verse 28. God, basahin nyo nga, God bless them. Di ba? Pinagpala sila ng Panginoon. Wala pa man ginagawa, may pagpapala na. Kaya dito makikita natin eh, hindi po ito yung parang slot machine na maghulog ka, may premyo. Ang Diyos po kaya magpala, wala pa man tayong ginagawa. Pinakita na po niya yan, Genesis. At pinakita niya ulit yan kay Jesus. O di ba nung pag-ahon niya sa kanyang baptism, bumaba ang banal na spirito at sinabi niya, ito yung aking anak na nalulugod. Sa kanya, nalulugod ako. In Him, I am well pleased. Wala pang ginawa sa Jesus na ministry. So, yun po. And then, bukod sa enablement, God also gave them a commission. Sabi niya, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creatures that move on the ground. So, meron pong gawain. Sabi mo, gawain. Pero bukod sa gawain, meron pong pagbibigay na kakayahang gawin yun. Yan. And church, I am reminding everyone, including myself, may assignment tayo kay Lord, tingin natin napakalaki niyan, pwedeng napaka-imposible niyan, meron nang ibinigay ang Diyos para magawa natin yung gawain na yan, as tingin natin napakalaki at napaka-imposible. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya dito pag-isipan po natin, napakabuti ng Diyos kasi hindi tayo magsisimula sa wala. We don't need to start from scratch when God gives us an assignment. Lagi tayong merong pasisimulan. Okay? Challenging po very challenging po yung magsimula sa wala. Very challenging po. Pero ang Diyos, piniprepare tayo, ini-equip niya tayo para doon sa kanyang assignment. Kaya sana po, we respond dito sa susunod na 6 na buwan. Okay? So, yun. Paypayan natin. Pangalawang bagay, so we need to remember we have received. Pangalawa po, no, we need to be responsible. Sabi mo, be responsible. Yan. Kasi we are responsible to maintain yung God-given gifts na iniligay at pinagkatiwala sa atin. Na yung mga abilidad. May abilidad ka bang kumanta? May anointing kumanta? May anointing tumugtog? May anointing mag-design? No? May anointing magturo? May anointing sumayaw? May anointing mag-pray? May anointing na mag-deliverance? Whatever, no? Sa spiritual gifting inventory, be responsible to maintain and nurture. Wag lang i-maintain na, in-nurture. Paano in-nurture? Umatin sa mga training pa, umatin po sa mga seminar, mga conferences pa, magbasa-basa, no, para mag-improve. No, para mag-improve. 2 Timothy chapter 1 verse 6, sabi ito, fan into flame the gift of God, which is in you. No? May nilagay siya, itong gawin mo, paypayan mo para mag-apoy. No, para mag-apoy. O, di ba, sinabi ko, we have received something. Minsan, ang tingin natin doon sa natanggap natin, ay, ano magagawa ako dito? Ang gifting ko lang naman mag-type ng lyrics sa PowerPoint. Kapatid, maliit yan sa tingin mo, pero ang laki niya kasi kung wala yan, paano makakasabay ang congregation? Ay, maliit lang ang gifting ko. Anong gifting ko? Mag-serve lang ng communion. Kapatid, kung wala mag-serve ng communion, paano magko-communion? So, walang maliit. No? Walang maliit. Sabi mo, walang maliit na gawain. Walang maliit na kakayahan. Lahat yan, kailangan. No? Sa US, taon-taon problema nila. Ito, papasok na naman sila ng summer. Alam niyo naman ang problema nila pag summer. Ano yung problema nila pag summer? Tayo, nagiging problema na rin natin yun eh. Huwag niyo sabing tubig. Hindi ko pa po narinig ng problema ang tubig sa water, water crisis. May lugar yata, pero hindi sa kanila issue yun. Ang issue sa kanila, forest fire. Di ba, may mga kilalang artista na nasunog ang bahay, milyon-milyon ang halaga. So, nagsisimula yun, maliit na apoy. Tinatanong ko, saan nagkagaling yun? Minsan may nagtatapon. Sabi ng kapatid ko, minsan kuya, may nagtatapon ng sigarilyo. O
O minsan may nagka-camping, kala nila patay na yung apoy. Kasi mukha ng patay, pero nung humangin, nagningas, may mga tuyong dahon. Tapos maya-maya, kita mo na, milya-milya na yung nasunog. Saan nagsimula? Maliit na apoy. Maliit na apoy. No? So, paypayan natin. Gaano man po kaliit, pag yan binigay mo kay Lord, kaya niya pong palakihin yan, kaya niyang paramihin yan. Amen? Kaya niyang paramihin yan. Anong danger pag pinabayaan natin siya at hindi tayo naging responsable? Here, Paul was reminding Timothy and was warning Timothy, you might become less effective if you don't use the giftings God has given you. At kapareho po niya, pag hindi natin ginamit, yung anointing natin sa Church of Bless, healing, deliverance, miracle signs and wonders, teaching, preaching, ano po siya, mawawala at magiging less effective na po tayo. Kaya gamitin natin ang gamitin. Gamitin natin ang gamitin. May pag-aaral na para maging yung mastery sa isang skills, sabi sa study, you need 10,000 hours of practice and application of that skill bago ka maging bihasa. Napansin niyo po, halos buwan-buwan may nagpipreach tayo rito. Palakpakan niyo naman po yung nagpipreach na malakas ang loob. Minsan po, naninervous sila, nanglalamig at sinusumpa sa akin, huli na raw yun. Pero habang sinusumpahin, ano po, hindi nagiging huli yun. Okay? Pero, kasi ganito, ba't natatakot? Kasi ang nila, ang nakikita nila si Pastor Jay kung paano mag-preach. O pwedeng ang nakikita nila ibang pastor pag nag-preach. Mga kapatid, hindi pwedeng i-compare kasi ang tagal na namin nag-preach. Huwag niyo po i-compare yung sarili niyo kay Pastor Jay mag-preach. Kasi si Pastor Jay, 16 years, 19 years na pala. Next year kasi 20 years na akong pastor. O imagine 20 years na nagpapastor versus first time magsasalita. Kung ikaw-compute ko po yung pagsasalita ko mula nung college, sa school, di ilang dekada na yon. Practice. Practice. Okay? And we become less effective pag hindi natin ginamit regularly yung ating giftings. Kumbaga sa mapupurol yan, at pinaalala sa amin yung Pastor Hiram yan, napupurol na ba yung ating anointing? Gamitin natin. Sabi mo sa katabi mo, gamitin natin. With that po, I'm encouraging everyone to pray for someone, use the anointing, pray for someone, encourage someone. Encourage someone, prophetic encouragement, okay? Be a blessing to someone, okay? Kasi po, ang isang puso po na on fire kay God sa mission niya, nananatili po yung empower ng Holy Spirit. Kaya napakahalaga, Napakahalaga, gamitin natin. At ano po yung magtutulak sa atin para gamitin at maging responsable? Hindi, may pinagagawa kasi ang Diyos. Kaya susunod ako. As we obey the Lord, as we go in obedience, God will empower us. Tignan nyo, Acts chapter 13. Tignan nyo to So, nagpipreach sila, Paul, may isa doon sorcerer. Bar Jesus ang pangalan. Grabe, Jesus, pero Bar. Bar Jesus. Sa sorcerer siya. Nakita na, nakukonvert na, nawiwin na ni Paul yung isang supporter niya. So, inoppose niya si Paul. Nagalit si Paul. Sabi niya, you are a child of the devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and trickery. Kinonfront niya. Will you never stop perverting the right ways of the Lord? Ito ginawa niya. Now, the hand of the Lord is against you. You are going to be blind and for a time you will be unable to see the light of the sun. So, hindi naman forever. Sabi niya, for a time. Immediately, tignan niya, agad-agad, mist of darkness came over him and he groped about, seeking someone to lead him. Paano nangyari yan? Ito nangyari. Paul, sabi niya ganon. Sabi niya, Paul, sabi niya ganon, we are full of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Puno siya. Puno. Kaya maging responsable po tayo na gamitin kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. At pupunuin niya po tayo ng kakayahan. Pupunuin niya po tayo ng kakayahan para gawin kung ano yung pinagagawa po niya. Okay?
Ang maganda nito, bantayan po natin lagi yung apoy sa altar ng ating puso. Maging responsable tayo. Ngayon, alam na natin, ngayon may sinimulan na naman na apoy si Lord sa puso natin. Sana, no? Pero I believe in Church of Blessed Taytay, God again kindled the fire. Now let's watch and let us watch over and keep that fire burning. No, sa altar ng ating buhay, sa altar ng ating church. Payo ni Paul yan sa mga taga-Thessalonica, do not put out the Spirit's fire. Sabi niya. Kasi we will be effective in doing God's work kung nandun ang Holy Spirit, and we will not be effective in doing God's work without the Holy Spirit. Nakakapagod po yun at nakaka-discourage. Ano ba yung fire na yan, Pastor? Ito, tatlong bagay na kailangan natin. Alam nyo yung triangle of fire? Training to ng BFP eh. Ewan ko kung kina Jonah, naalala nila ito sa BFP, Bureau of Fire Protection. Nag-training ba kayo doon? Yung gagawin ninyo yung fire extinguisher. Sa office, di ba? Kung paano gagawin. Tinuro nila sa inyo yung triangle of fire. Na para magkaroon ng sunog, may tatlong bagay. Alisin natin yung isa sa mga bagay na yan, mawawala po yung sunog. So ito yung triangle of fire. Kailangan nandoon yung tatlong ito. Gatong, hangin, at init. Okay? Fire, needs fuel. Siyempre, anong liliyab kung walang fuel? Siyempre, paano liliyab yan kung walang oxygen? At siyempre, paano liliyab yan o mag-aapoy yan kung walang init? So, tanggalin ng isa dito, okay? Hindi na yan magiging apoy. When these three elements don't meet, wala pong apoy o walang sunog na magaganap. Naalala ko yung pamangkin ko, si Faith, magluluto siya. Nag-apoy yung yung piniprito niya, hindi ko alam kung french fries o ano. Kasi alam niyo naman yung mantika pag napabayaan na mainit, nag-aapoy. So, nasira nga po yung smoke nila, yung nag-absorb. Dahil tumaas na yung apoy, mataas na raw. Pero lagi ko pong pinagpipray ang mga kapatid ko, kamag-anak, kayo po. Pag may naamoy ako na, Lord, kung meron pong nangangalit. I remember, pinagpray ko po sila doon. So, yung isang pamangkin ko din, yung ate niya, si Ken, nag-isa, hindi alam. Tapos pagtingin niya, presence of mind. Nagbasa siya ng kumot, tinaklob niya. O yung basahan, tinaklob niya dun sa kawali na nag-aapoy. Tapos ang usok. Tapos ang apoy. Namatay. Ano yung tinanggal niya doon? Oxygen. Tapos pinatay niya po yung kalan. Ano tinanggal niya ron? Fuel. Wala nang LPG. Naikwento ko na po sa inyo, di ba? Muntik na namin masunog yung malaking laboratory sa Adamson. Ano yung Adamson po? Ano yan? Malaking alma mater. Ang Adamson University raw. Okay, pinakamalaking chemical laboratory in Asia. Di ba? So meron po kaming chemistry laboratory subject. So meron po itong gas tubing, tumulo, tapos mga experiment ni apoy. May time na ang nangyari, kita namin pag na yung gumagano na yung apoy doon sa burner. Tapos natanggal yung rubber tubing, umapoy yung pinanggagalingan, laki na. Nagsisigaw yung group, ay, sunog! Ako natulala akong ganun. Pati yung mga kaklase ko natulala. Inaantay ko na lang po yung Inaantay ko na lang yun. May commercial pala yung si Palito sumabog, gumaganon-ganon siya. Inaantay ko lang ganun mangyari. Ako nag-freeze. Yung kaklase namin sa dulo, simple lang ang ginawa. Ano yung ginawa? Pinihit po yung pinaka-main switch ng gas. Tapos, kumano yung apoy. Ano yung tinanggal niya ron? Fuel. LPG, di namatay yung apoy. Ba't ko sinasabi po yan? Mga kapatid, yung apoy ng Diyos sa buhay po natin, kailangan po niya yung tatlong yan. Kailangan po niya ng fuel, gatong, kaya magbasa tayo ng salita ng Diyos. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Kailangan po niya ng heat. Let's find a purpose. Ano ba yung purpose ni Lord? May purpose si Lord sa buhay mo, kapatid. May purpose si Lord dito sa church natin. Gawin natin yon. And most importantly, oxygen or the breath of the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit. Tanggalin natin ang isa dyan, mahina ang apoy o baka walang apoy sa ating gagawin. Okay? Kaya church, in your family din, in your family,
Na if you want to see the fire of God sa inyong family, nandiyan ba yung tatlong yan? No, nagbabasa ba? Nagdi-devotion ba tayo? Nananalangin ba tayo sa banal na spirito? At may passion ba tayo? Bilang pamilya, ano ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Yan. Gawin po natin yan. Para yung apoy, huwag mamatay. Huwag mamatay. Kasi we maximize our potential when we fan into flame what God has given us. Minamaximize natin ang ating potential. No? One thing about this, hindi ko po nasulat to, pero pinaalala ni Lord kanina on the way sa meeting ng Oak. Ang hirap pong magsindi ng apoy, ng uling. Sino yung nakapag-ihaw na? Di ba challenging yun? Paypay ka ng paypay, minsan kulang pa yung nilagay mong dyaryo, kahit lagyan mo ng gaas minsan, ang tagal magpaningas. Tandaan natin yan matagal magpaningas. Kaya pag napabayaan yan, ang hirap na pong padingasin. Magdidingas pa rin naman. Pero it will take another effort. Kaya we be responsible with the flame that God has entrusted to us, the flame of His enablement. Okay? Palapakan natin ang Panginoon. Panghuli po, the last thing is, tandaan natin na binigyan na tayo ng gifts at tandaan natin, we should be responsible to nurture, cultivate, protect, to guard, to stir up. Panghuli, tandaan natin, we will reap ano man ang iningatan at ginamit natin. Tayo mismo ang magbe-benefit o aani. Pag ginamit natin, yung ibinigay at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So, saan galing pa sa verse 7? Pinaalala ni Pablo, gamitin mo yan. Paano to play? Kasi kailangan mo ng spirit of power, of love, and of self-discipline. Of self-discipline. Mga kapatid, the Holy Spirit helps us to overcome what will make us less effective. Yan. Kaya kailangan po natin yung kanyang enablement. What will make us less effective in our mission, what will make us less effective as a church, no? The Holy Spirit will enable us para, maiwasan natin o ma-overcome natin. Ano ba yung mga bagay na, that will make us less effective? Sin, syempre, obvious yun. Pangalawa, discouragement. Pangatlo, katapusan. Ayan, malaking bagay yan. Kulang kami ng pondo. Paano kami makakalipat doon sa lugar na yun? Di ba? But the Holy Spirit will help us overcome. Yan. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 7. Tingnan niya, ayan, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkakimik o pagkamahiyain. Hindi po ibig sabihin na binigyan tayo ng kapal ng mukha ng Diyos, kundi ano yung binigay niya? Kapangyarihan, pagmamahal, at disiplina. At disiplina. God's Spirit in us helps us live in the trial. At tawag dito ng mga theologians, trial of grace. Itong itong love, itong power and self-discipline. Trial of grace ang tawag ng Diyos dyan. Okay? The trial of grace. So, unahin natin, tignan nyo. Kasi nga, the Holy Spirit will help us overcome what will make us less effective. What will help us overcome? So, una po, spirit of power. Sabihin mo, power! Yan, power. Yan. So, yung power po, ano ba yung power? Display of God's abilities and authority. Yan yung pinaalala sa akin ni Pastor Ryan kahapon. May nangyayari pa ba sa church na ganito? Not just saying na yung iiyak, nalisan, na gano'n, natutumba, pero meron pangyayaring healing, may nangyayari pa transformation, may nangyayari pa pagbabago, may nangyayari pa pagpapalaya. Yan. Mark chapter 16, tignan po natin ito. These signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. They will get well. Binigay po niya yan, kapangyarihan, authority, power and authority was given to those who follow Jesus, who use His name. No? Sa nananampalataya sa aking pangalan, ito yung mga magagawa ninyo. That's power. A display of God's character. A display of God's ability through us to
through us. Hindi tayo yun, abilidad ni Lord yun. Second po doon sa triad of grace of love. Everyone say love. Huwag kang tumingin sa katang love. Pasawa mo, okay lang. Pasawa mo, okay lang. So, love is the main characteristics of authentic Christianity. Yan po yung tanda ng tunay na tagasunod ni Jesus. Okay, kaya kasama siya sa trial of grace. Tignan niyo po John chapter 13. Sabi ni Jesus, new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Verse 35, by this, all men will know that you are my disciples. Nakalagay ba dyan, if you are strong? Hindi. Nakalagay po ba dyan, if you are very talented? Hindi. Ano nakalagay dyan? Nakalagay ba dyan, if you know many verses? Oh, champion sa memory verse yan, no? Di ba? Hindi. Nakalagay po ba dyan, if you have read the Bible cover to cover? Hindi. If you are a member of a church for 3 decades, matagal ka ng member ng church, hindi. Sabi diyan, if you love one another. Love. Kaya nga ang ating mission diyan ay walk in God's love and share that love. To the Philippines or sa ating pamilya and to the world. Yan. That is love. So power, love. Pangatlo po, self-discipline. Everyone say self-discipline. Ayaw nila ng discipline. Sa ibang version po, self-control ang tawag dito. And it has something to do with preventing us from thoughtless actions. Yung bang hindi iniisip na sasabihin, tactless, no? Tactless. Tapos yung padalos-dalos sa kilos. Padalos-dalos sa desisyon. No? Self-discipline or control, self-control will prevent us from being thoughtless, from being impulsive. Okay? In other words, it is taking control over our mind, our hearts, and our behavior. It is letting God take control through us. Pero anak, hindi yan nakakatuwa. Pag sinabi mo yan, masakit yan. Pag sinabi mo yan, madi-discourage yan. Pag sinabi mo yan, aayaw yan. Okay? So yun, that is self-control. Isang bagay pa po dito, self-control makes us continue to have faith in God and trust God when we face adversity. Pag may self-control po tayo, mananampalataya, kakapit tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Di ba minsan ang tagal ng sagot ni Lord, sa sobrang tagal, gusto natin pangunahan si Lord. Di ba? Minsan pinangungunahan, sana minsan lang, hindi lagi. Di ba? Ang tagal ng provision, makapangutang na nga. Ang tagal ng provision ng aking love life. Sige na nga, hahanap na nga ako kung sino na lang. Pwedeng ganon. Ang tagal ng provision ng wisdom, makapangodi ko na nga lang sa school. Ang tagal ng provision ng talino, ng wisdom, makapag-AI na nga sa aking project. Ngayon, gano'n na ginagawa ng mga estudyante, AI na. Kaya alam niyo po, side note po, in-MRI nila yung utak, no? Nung nag-AI, umakasa sa AI at yung sarili. Ang laki po ng deterioration according to the studies, Kasi hindi na nag-i-skip eh. At ang hindi ginagamit, nawawala. Same po sa ating kakayahan at abilidad. Huwag natin gamitin yung ating utak, liliit yan. Huwag natin gamitin yung ating utak, magmamahal yan. Mamahal, basta bakit? Kasi slightly used. Pag binenta yan, mahal. Bakit slightly used? Okay? So, yun. And self-control makes us continue to have faith and trust. So, yun. Mananatili tayo. So, pag-isipan po natin dito, tayo mismo ang magbe-benefit. Tayo mismo po ang magbe-benefit when we guard and stir up God's gift in us. Tayo mismo bagay ibang tao. Tayo mismo damay ang ibang tao. Tayo mismo damay ang ibang tao. Kaya mga kapatid, church, as we enter the second half of 2025, going into our 24th year, I encourage everyone, maging isang pamilya po tayo. I encourage every family, magkaisa po kayo. Guard and stir up God's gift to you. No? Kasi meron siyang binigay sa inyong mga abilities.
at giftings. Use it sa pamilya, use it sa inyong trabaho, gamitin niyan sa inyong classroom, sa inyong negosyo, hanap buhay. No, kasi tayo ay responsable rito na i-maintain at gamitin. Kasi pag ginamit natin at iningatan natin siya, tayo mismo makikinabang. We will reap many benefits from these abilities. And as we end po, mga kapatid, let's reflect on these two questions. Meron pala binigayan Diyos sa akin na abilidad. At yun, may purpose. Paano ko iingatan ito? O tingnan din natin ang sarili natin ngayon. Paano ko ginagamit ito? Itong kakayahan ko, paano ko ginagamit? Paano ko ginagamit? Ginagamit ko ba ito ng buong responsibilidad? No? Am I using this responsibly? Creatively? Dedicatedly? Yan. Pangalawa, di may apoy na. Paano ko pa mas mapapaalab ang aking paglilingkod sa Diyos? Sa mga kasama ko, kamanggagawa. Sa mga hindi naman actively involved, paano kaya ako mag-aalab para mag-involve sa church? Alam niyo, nagsisimula yan, by attending regularly in church. Okay? Pag lumiban po, parang ang hirap na bumalik eh. Okay? Kaya yan po yung panawagan ko sa atin, mga kapatid. No? Use, nurture, and protect, guard our God-given gifts and abilities. As we enter the second half of this year, as we go to face the challenges of our purpose. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, tayo po tayo lahat and let's pray. Tayo po tayo lahat and let's pray. So right now, I want you to reflect on these questions. Paano ko iniingatan at paano ko ginagamit yung mga ibinigay sa akin mga kakayahan ng Diyos? Doon niyo po, gamitin lang po natin yung mga kakayahan na pinagkatiwala sa atin ni Lord. Baka po magdalawang service pa tayo. Okay? Baka po magdalawang service. Bakit? Kasi we will win souls for the Lord. Gawin lang natin po yan. I-represent natin ang Diyos ng tama sa ibang tao. No? Maging committed lang po tayo sa kanyang purpose. Yan. Okay? So right now, we reflect, Lord, paano ko ginagamit at iniingatan? Kung hindi man natin naingatan at hindi natin nagagamit, right now, come before the Lord in humility. Lord, I come before you in humility and in repentance. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung hindi ko iningatan yung pagkakataon. Tayo ba involved sa ministry? Pero hindi natin nagagawa yung responsibilidad ng ministry ng tama. Come before the Lord. No, come before the Lord in repentance. In repentance. Come before the Lord. And ask, Lord, alisin niyo po yung abo para magningas muli yung aking paglilingkod sa ministry. Yes, Lord. Sige, come before the Lord. Confess, come before the Lord, ask, Lord, hinihin ko po panibagong apoy ng paglilingkod. Lord, at sa inyong pagbibigay, turuan niyo po ako, ituro niyo sa akin, paano po ako muling mag-aapoy? Paano po ako lalo pang maglalagablab? Paano po ako, Lord God, manghahawa ng init sa kapwa? Hindi po para makasunog, kundi para po magbigay init din. Lord, para magbigay init sa kanila, Lord God, para makahawa sa kanila, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, remind us, Lord God, remind us of our assignment. Gaya nga po ng pinag-pray namin kahapon sa Day 5 Evangelism, show us people, show us family members, show us friends, show us Lord places na aming aabutin. Lord God, as we, Lord God, use your gifting sa amin, as we use your abilities na binigay niyo sa amin, Lord, pakita niyo po sa amin, pakita niyo po sa amin lahat. Move us, Lord. Move us, Lord, to go for the harvest. Move us, Lord, to be faithful witnesses para sa inyo. Sige, ganyan natin mga kamay. And ask the Lord, Holy Spirit,
Come. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. We ask, Lord, send your Holy Spirit once more to fill everyone ngayon na narito sa sanctuary. We ask, Lord God, send your Holy Spirit to fill, Lord, yung mga nasa tahanan. Lord, who are joining us in the replay. Let there be the same anointing ngayon pong live, ngayon pong umaga ng linggo na ito, at same anointing pag sila po ay nakibahagi sa ibang araw, ibang oras. We receive, sabi mo, we receive, tinatanggap ko po, ano mang kailangan ko to be effective in my mission. Sige kapatid, may ginagawa ang Diyos ngayon. May ginagawa ang Diyos ngayon. We receive, Lord, that enablement. We receive, Lord God, that empowerment. We receive, Lord God, that effectiveness to do your works, to do your assignment. Individually, we receive, Lord God, that fire, Lord, to do that assignment na binigay niyo sa amin as a church, corporately, in Jesus' name. And we claim, Lord God, na yung aming church, yung aming pamilya, nakikitaan po ng healings, nakikitaan po ng miracles, nakikitaan po ng signs and wonders, higit sa lahat, nakikitaan po ng pagbabago, transformation. Lord, whoever joins us, kung sino man ang pumasok dyan sa pinto na yan, mababago. Saan man kami magpunta para po mag-minister, Bible study, teaching, preaching, Lord God, mababago po yung lugar na yon. Magkakaroon po ng pagbabago. Tamang pagbabago sa pangalan ni Jesus, mararanasan po nila kayo. Yun po yung aming panalangin. Yun po yung aming panalangin. At yun po yung aming pinananampalatayaan sa matamis ng pangalan ni Jesus. At lahat po tayo bilang isang pamilya, we agree and say, Amen. 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 God bless po.